Ngayon, balikan na natin itong binabantayan nating low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, silipin na natin itong binabantayan nating low pressure area na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nasa higit 500 kilometers pa ang layo mula sa ating boundary line. Pero unti-unti po yan kumikilos papalapit ng ating boundary line. Pero kung papansinin nyo, itong ating satellite image, nandito po yung kaulapan niya, mukhang malapit na sa ating boundary line. Dahil shade po o tabingi yung ating low pressure area, dahil nga isang mahinang weather system pa lamang ito, nararamdaman pa nito yung epekto ng ating tinatawag na vertical wind shear. Kaya yung bulto ng mga kaulapan at mga pag-ulan nito ay nasa western section ito o nandito, nauuna mula sa kanyang gitna. Although that's the case, medyo malayo pa rin po ito sa anumang bahagi ng ating landmass o kalupaan. Wala pa rin po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa sa ngayon. Posibleng bukas ng gabi hanggang Sabado ng umaga, ito po ay makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So narito muli ang ensemble forecast track ng GFS para sa binabantayan nating low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay designated as 93W Invest ng JTWC ng US. So base dito, unti-unting lalapit sa ating boundary line within the next 24 hours itong ating binabantayang low pressure area. Kasabay niyan, meron din tayong inaasahang gradual na pagka-organize o unti-unting paglakas nito habang lumalapit nga sa ating boundary line. At base din dito, mas tumataas na yung chance nitong mag-west, northwestward o pumasok sa loob ng ating boundary line kaysa mag-recurve paitaas patungo ng Japan. Pero again, dahil malayo pa at ito po ay isang mahinang weather system pa lamang, meron pa rin po itong uncertainty. At kung papansin nyo nga base dito, meron pa rin tayong mga outlier na nagpapakilos paitaas itong ating binabantayan low pressure system. In the next 2 to 3 days hanggang weekend, wala pa rin po itong magiging direktang epekto sa ating bansa. Pero aktibo pa rin yung ating tinatawag na monsoon trough at southwesterly na hangin na tumutungo dito sa ating low pressure area. Dahil po dyan, mataas pa rin ang tsansa ng pagulan at posible pa rin yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa hilagang bahagi ng Mindanao, kasama na rin po dyan ang Caraga at ang Zamboanga Peninsula. Meron din tayong inaasahang mga scattered na pagulan at posibleng thunderstorms dito po sa malaking bahagi ng Visayas, kasama na rin po dyan ang Mimaropa. Mga pulo-pulo o isolated at localized na thunderstorms naman ang ating aasahan na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa. At again, mag-ingat pa rin po tayo dahil minsan kahit medyo mainit sa umaga at tanghali, nagkakaroon tayo ng mga severe thunderstorms tuwing hapon o gabi. Yung mga severe thunderstorms na yan ay malawakang mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat na posibleng magdulot po ng mga pagbaha or mga flash floods at landslides. So again, wala pa pong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa itong ating binabantayang sama ng panahon at nasa labas pa nga ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero again, aktibo nga yung ating tinatawag na monsoon trough. At kung mapapansin nyo, may mga cloud clusters din dito sa malayong bahagi ng ating bansa. Yan naman si 94W Invest ng JTWC. Yan naman ang tatalakayin natin sa susunod. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.